natutuwa ako. Kasi ang sabi nila, nung araw, time namin, panahon namin. Pag accountants daw, yun ang pinaka-boring na tao. Totoo yun. Makikita mo yun sa mga old movies, sa mga old books, pag binasa nyo. Nandun, pag sinabing accountant, yun ang pinaka-boring. Mga baby boomer, thinking yung mga... Puro ano yan eh, puro figures lang alam, puro... Parang, pag pumunta ka sa party at may nakaupo na hindi nagpaparticipate accountant journals. Kaya alam gabi, natuwa ako nung nakikita ko kayo sumasaya kumapit sa sabi ko. Nag-iba na pala yung mga accountant. Nag-iba na pala. So, hindi ko nare-realize na marami palang talent sa tax. Yes! Ano, nagbabago na tayo ng trabaho. Talent manager na lang yun. Pero, that's true, no? I was so happy last night na to realize na normal pala kayo lahat. Normal pala kayo. Hindi pala kayo yung mga accountant na nakaupo lang. Nakakadulat nga si Emeline eh. Hindi ko nakikita nagsasalita sa office. Si Mark, wala akong matagawa. Si Mark, dahil yung sinaganyan. Tama yan, bata. So, anyway, natutuwa ako. Natutuwa din ako na yung sense of family nyo is nandiyan. From sa pinakamatagal hanggang sa pinakamata. Which is good at this time na nag-iisip na kung tayo, no? So, isip ko lang na doon. Tinitignan ko kayo. 30 years na ako sa tax. Hindi ko lalo na tatagal na ito. Alam ko 5 years na first ako. Pero nakabas na tayo at this point. And then, never in my wildest dreams talaga na nag-isip ko. Alam ko, ayaw ko na. Tigil yung tax. Hindi ko naisip na 20 pa lang magkaroon sa section. Na magtutuloy pala kahit walang. So, ang isang importante, kaya sabi ko sa inyo, hindi ako uuwi, hindi ako nag-speech. Hindi ako nagsasalita ng kausap. This is the first time na nandito tayo lahat. And siguro ang susunod ito, next year na walang Christmas party. So, gusto ko i-announce sa inyo na si Rochelle naman. Hindi ako retired, pero ano na lang ako, Lion Relations. Andiyan pa rin ako, huwag yung expect na pumasok tayo. Rochelle Relations. Ano nang hanap ng magandang title? Pero pinakamaganda pa rin ng manager. Pwede siyang manager for client services, pwede siyang COO, pwede siyang lahat. Kaya na yung kapal. So, gusto ko lang malaman yun. Dahil ito next year. Kasi ayaw naman mag-retire. Baka sabihin nyo, Ma'am, paano si Sir Lee? Si Sir Leroy will be there. Susupport niya sila sa Bahala ka dyan. director siya. He will be in charge of internal operations, internal boss siya ni Oyet. Si Oyet, yan. Sila man as internal. Pero as far as client services, si Rochelle. Ako, I will be there with client relations, problem solving, whatever. I will be in the office 2 to 3 times a week. Pwede niyo akong tawagan kahit anong oras. Sasagutin ko kayo. Pero gusto ko masanay kayo na
kung naalala mo, ang tagal na niyang assistant manager. Sino yung manager? Bakit siya assistant manager? Kasi, pag pala ikaw yung nagsimula, hindi na pumunta. Kaya, feeling ko ako yung manager. Pero ngayon, pwede na ako. Nakita mo na tayo ang nagbibigay ng tax. So, palagay mo, meron tayong mga supervisors na nag-assist, nandiyan si Riel, nandiyan si Ed, nandiyan si Chinin, nandiyan si Miguel. A-assist nila lahat sila. So, yun. Sabi ko nga, mahirap kumitaw kaya pabayaan niyo na ako pag nakikialam ako sa accounts niyo. Biglang sabihin nun, gusto ko pa rin malaman ko yung kaya. So, pag nakikialam ako, tatanong ako, na-review na rin siya, gusto ko pa rin sumilip. Pabayaan niyo ako. Masaya na akong gano'n. Masaya na akong gano'n. Kasi, ang hirap pa rin sana kapag bigla ko. Kaya, pabayaan niyo na ako. Ipag-isal mo lang bakit si sana siya sa umatulis na hindi ko kayo gano'n. Si Jen na lang gagawin. Okay? So, ikay kumain kayo siya. Iyak yan. May kodigo! Iyak yan. Pag umiyak ka, ayaw mo rin. Wala! Kasi patagal na ako nagkakaroon ng Mama, pupula ko. Eh, wait lang. Hindi ko sigurado, baka wala akong smart choice eh. Ano? Saglit lang, saglit lang. Hindi ako prepare. Prepare pero may kodigo. Hindi ako prepare, pero may code ko. Meron video ha. Hindi kasi nasa program yung Upo daw itong anak ko eh. Siyempre, Naka-ano na yan. nag-prepare yung content. Kaso tinapos na nila eh, so sabi ko, yes! Anyway, first of all, thank you. Siguro, hindi naman ako nagtsaga sa tax. Talagang minahal ko yung tax. So, sa tingin ko, ito yung laging reward sa loyalty ko. Yung hard work ko. Kasi ang dami nang dumaan sa mga kasama ko, no? Na-tempt na din akong lumipat. Pero, nag-stick pa rin ako sa tax until now. Kasi talagang minahal ko. Pero may something talaga. Parang it's meant to be na nasa tax ako. So, sana ganun din ang nasa heart ko. Na hindi lang yung taxes isa lang na company mo sa kaya to work na sana maisip mo na yung taxes your second home, your second account. Ma'am Arlene, thank you po. Thank you sa tiwala. Hindi na explain, pero siguro, hindi ako more of words kasi, so more of sa gawa ko. So I think naman, nakita naman ang mga for the past years na ako, 2006. So magto 20 years na ako sa tax. So nakita naman ang siguro. 2 decades na. Anyway, ito yung speech ko kagabi na sana may gusto na ako impart sa inyo. So, before tayo mag-end, gusto ko lang matanong sa inyo, sino dito yung mga hard work na namin ginagawa? Magpapayroll pa. Sino yung hard work mo naman na empleyado na kahit walang overtime pay? Yung mga hindi nagtaas, okay ba?
ka lang ng trabaho na hindi yung mahal yung ginagawa mo. So, ang tawag ko, stress. Okay. Yung mga nagtaas dito, na willing magtrabaho hanggang alas, kahapon kasi yung research na sila rin, alas 4 na nagtatrabaho. So, yun yung mga people na mga empleyado na masarap kasama. So, kung kayo, isa kayo sa mga nag-raise ng hand, ganyan. Pakitapik yung shoulder. Sabihin. Hindi na kayo nag-work. Ibig sabihin, nag-work kayo with passion. So, passionate kayo sa ginagawa. Okay, so, I think you kasi nag-differentiate sa atin ng mga yung pagbabaw sa mga na mabawa lang kayo kasi mag-work kayo. Pag may passion kasi, pag gumising kayo sa umaga, makalipan kayo kasi sasabihin niyo sa sarili, yes, mapasok ako sa taas. Magtatrabaho ako. Napapabayaan na kayo minsan yung mga anak mo. Basta matapos yung report, parang nasa isip yung families. Okay lang naman kasi pag naiisumit mo yung report na ito, magiging okay, o magiging masaya yung yan, magpapakinabangan ng report, magiging compliant siya. So, I think yung gusto ko ma-impart sa inyo na pag nagtatrabaho kayo, lagi yung isipin yung kumbaga yung work na ginagawa natin. Kasi ito yung magiging, yung passion sa work, ito kasi yung parang masasabi natin na proud accountants. Hindi lang basta yung proud accountants. Passionate accountants. So, I think kung gano'n na tayo sa ating trabaho, malayo ang nilalaman natin. Sabi nga ni Ma'am, diba, succession. Eh kung succession, hindi naman nagtatapos kayo, hindi sa akin nagtatapos. So may kasunod. Kasi naman, kasi naman. Kaya sa next na level, may gano'n. Oh, sila nga sila. Kaya, sabihin na naman yun. Trabaho, passion, wala naman pakilabang. Paano naman yung family, hindi naman yung buhay natin. Sa company, gusto namin yung kailangan. Monetary, non-monetary. So yung non-monetary, yun yung tipong makikita nyo na pinagkakaniwalaan namin. Yung tipong yung mga suggestions nyo, diba, in-honor ng company. Yung monetary naman is, pwede bigyan kayo ng incentives. Uy, Kagaya gusto mo naman po. abroad, mga bonuses, Nakakadalawa na nga natin. Kaya, since pinasok lang niya sa akin yung mga friend dito, although hindi ko pa masyadong pinatanggap kasi sana yung katawan ko is really, although yung aking heart and mind is willing naman to work. Ayun. Ang talagang nasa heart and soul ko, kung ako yung nagpapatuloy ng task, gusto ko lahat tayo is ma-improve yung life natin. Kasi hindi na pwedeng close. So kailangan may inaasahan din yung mga empleyado na pag nag-work na nag-work, may reward na aangat yung life ng bawat bata. So yun ang dream. So siguro give and take lang yun. So let's always choose to be passionate. Okay? So, as a fan, I think kaya lang. So let's work hand in hand para mapatupayan natin kung ano man yung goal ng task. So yun lang. Merry Christmas. Oh, may last pa si Ma'am.
Yeah, tinitingnan ko lang kasi kayo lahat. Tinitingnan ko lang. Siguro ang average Age mo is about 30 something, 30 to 35, average age. Sabihin ko na sa inyo from experience, pag passionate kayo sa work, work is something that is not a burden to you. Nag-enjoy kayo. Nag-enjoy kayo sa work. Kahit ang dami-dami kahit na importante, nag-enjoy kayo. Natutulog kayo na pagod, siguro physically, pero masaya pa rin kayo kasi natapos yung trabaho. Alam mo ba anong balikan ko sa inyo? Tignan nyo ako. Ang 78 turning 79. Yung magkasing age ko, ang tatanda. Mga classmates. Pero ang dami nagsasabi na hindi ako mahal sa I have worked for about 57 years. Dire-diretso. Kung ano yung passion ko nung pumasok ko sa SGP, ako bagong graduate ko, na hindi kami natutulog. Uuwi kami ng 4 o'clock in the morning, pumapasok kami ng 8 o'clock. Minsan 6, tapos 8 pasok na. Tapos sinusundi pa ng anak ko. Sila sinusundi sa akin. Kasi wala naman. Pero yung passion na yun, nagdala ko yun hanggang sa tax. Kasi I never stopped working. Kahit 6 months na kasi pag childbirth, 1 month, 2 months, pagpasok na ulit. Pero nag-enjoy ako. Hanggang ngayon nag-enjoy. Hindi ko ang tingin ko sa work is something that is burdensome, something inspiring, something. Basta trabaho na ako nag-enjoy. So, keep that in mind. Sabi na ng passion. Pagka-passion ay natural na sa inyo yun. Hindi nyo nag-iisip yun. It becomes a habit, it becomes a part of you. That, pag meron lang challenge, may problema in work. The more para mas na-activate ako, mas nagiging motivated. motivated ka to work and work. And masaya ka. Masaya ka. Kasi nakikita mo natatapos. Nakikita mo yung kliyente na nakanitip. Nakikita mo ngayon, kami ang kumakain sa bahay. Alright. May mga lumalapya. Admin manager na. Ano. Yung mga nilagay natin, nilagay sa sana sa UPC. At sabi ko siguro, Walang papaya. Hindi papaya. Hindi magpapakay si Sir Jan nang wala sila din. Hindi papaya. So, you can see na yung part mo is part of your personality. And part of what you love is explained. Kaya masaya. So, yun lang. Kasi na ano na yung passion.